So yun guys, no. So magre-react tayo sa ginawa ng isa sa classmates ko. So naggawa yata siya dito na mula Active Directory hanggang folder redirection yata ang alam ko. So as of now kasi wala pa tayong internet, so hindi natin ma-download yung app na panggawa ng mga sa Windows Server sa VirtualBox. So ngayon react muna tayo guys. So tiis muna ngayon. So start na natin to. So yan, makikita nyo, chine-check nya muna yung internet. I-check nya muna yung internet, yung IP address nung pinagko-connect natin. So yan, so ganun ang gagawin nya, lalagyan nya lang ng IP address kung anong pwede. Excuse me. So pwedeng 192.168.1.2, pwede namang 0.43.1, pwede din 10. Yan, iba na yan. Sino ba yan? So skip natin yan guys, masyado yung yan. Ganun yung audio ko guys, minsan wala. So balik tayo dito. Ano ba tong Lil Baby na to? Yan, nag-reconnect pala ako dito. So naglolo ko guys. So yun, so dito nalagyan na niya ng Active Directory. So yun, nakikita niya naman nag-DC promo siya para maging active yung, para ma-enable yung ano niya, para ma-enable yung ADDC niya, ay ADDS. So yan, create new domain lang, tapos alagay kayo ng domain nyo. Halimbawa yung akin, pangalan ko is AC, so pwede yung ac.com, ac.net, ac.org, kung pwede nyo ilagay dyan. So yan, verify lang siya, tapos pipindutin nyo doon kung ano yung ginagamit nyong version ng software. So yun, nilagay nyo doon is 2008 R2, tapos enable nyo lang yung DNS server, next lang. So do you want to continue? Yan, pag ganan, yes nyo lang yan. So pag ganyan, next lang ulit, tapos lalagay nyo na yung password. So kalimitang ginagamit namin guys para sa mga activities namin is CSS_2020. So kailangan required na may special characters katulad ng underscore. So tsaka doon kailangan din ng kahit one capital letter. So yung C nilakihan namin, tapos CSS ulit yung dalawang S, so underscore 2020. So yun, tinidc promo lang yan, tapos magre-reboot na yan maya maya. So yun, disable yung hindi pala, si Sir pala to, pala yung prof ko. So siguradong tama na itong ginagawa niya. Kami sa may wifi no, yung pinoproblema So yun guys, restart na siya, shutting down. So nire-restart lang yung VirtualBox. So yun, medyo natatagalan yung pag-restart niya guys, kasi ganun talaga pagka VirtualBox medyo mabagal siya.
So yan, wait lang tayo. So yan, mag-restart na siya guys. Medyo matagal-tagal tong video na to. No edits. So raw talaga to guys. Makikita nyo kung paano talaga ginagawa yung, makikita nyo talaga yung proseso. Raw clips. Medyo matagal yata yung kaya gumana ng window capture dito sa OBS ko ngayon. Ba't kaya? So gamit ko lang guys ngayon is itong display capture. Oh my god. So yun, nilalagin na niya. So in ulit, preparing your desktop. So yan, nakapasok na siya doon. Excuse me. Okay lang ulit dyan. So yan, makikita nyo naglo-loading kasi pag pumasok ka sa Windows Server yan kusa yan nalabas. So kailangan nyo muna i-X yan. Tapos may isa pang lalabas dyan which is yung mga roles yan. So dyan na yung sunod natin gagawin. So I think ang sunod nya dito is DNS, hindi DHCP yun, DHCP. Pero magagawa muna siya sa Active Directory ng groups tsaka users. So yan, makikita nyo, punta siya sa folder na yon, and expand nya, tapos dun sa kanyang ginawang forest. So yan, forest or domain, yan, punta kayo dyan, right click nyo and then new, sabay user, ayun, inuna niya muna yung group. So gagawa muna siya ng group, organizational unit pala, sorry, organizational unit muna. So pagkagawa niya ng organizational unit, i-right click niya yung ginawa niyang organizational unit. Excuse me. So right click dyan, new, and then group mong inuna niya. So pwede naman yan guys, kahit anong unahin niyo, basta magawa niyo pareha. So yan, nilagay niya ICT. MFMC is, which is yung acronym ng school namin. So Marcelino Fule Memorial College sa Alaminos, Laguna. So yun guys. So yan, nagawa naman siya ng user. Gawa siya ng user dito. Lagay niya lang yung name, middle name. Tapos dun sa yung local name, ayun yung parang gagamitin nyo sa pag-login. So kailangan din yung makakalimutan. So yun. So yun, okay na. So ano to, error to, Windows, okay lang. So may mali dito.
yun, next niya na password. Yun, huwag niyo kakalimutan yung password never expires. Kasi para kada maglalagin kayo, hindi na kayo magpapalit-palit ng password. Para madali na rin. Yun. So, okay na. So, ang gagawin naman niya dito is yung user i-add niya sa group. Add niya sa group yung user. So, right click, add to a group, tas advance, find now, tas yung ginawa mong group, which is ICT MFMC. Okay. So, yun. Ganun lang kadali. Pagkatapos dyan, I think mag-DHCP na siya. Add roles sa roles yun eh. So yun, DHCP na yan. DHCP server. So yun, click na lang yun. Next. So ayun, post natin dito. So dyan guys, ayan, makikita nyo yan. Dyan dapat lalabas yung nilagay nyong IP. Yung nilagay nyo na IP dito sa network configuration natin, dito sa IPv4. Kung ano yung nilagay nyong IP doon, ay hindi nilalabas dito. So pag hindi parehas, kasi kalimitan kasi dyan nalabas is 169. Dito kalimitan nalabas siya ni 169. So kailangan nyo ayusin yon, configure nyo muna yung network nyo. So yun, pero sa case naman ng prof ko, so nakita nyo naman, tama naman yung gawa nyo. So ayun na lumabas. So goods yan, pwede siya mag dyan, next dyan. So yun, makikita nyo dyan, i-validate muna niya kung talagang kung valid yung so yun, valid naman IP niya. Required din yan guys, required nyo na gawin yan para sure kayo na valid yung. So gagawin niya dito is yan, makikita nyo dito sa stateless mode. So ang gagawin niya dyan is disable DHCP v6, kasi ang gagamitin natin server is yung IPv4. So disable nyo lang yung DHCP v6. So yan, tuloy tayo. So yan, next lang dyan, and then install. So yun, ganun lang kadali guys mag-add ng DHCP server. Maganda nga sana kung hindi yan VirtualBox, kung talagang siya Windows server siya na nasa PC. Mas mabilis siya mag-loading, mas mabilis siya mag-respond. So yan, test muna kasi alam niyo naman ngayon ang sitwasyon, di ba? Pandemya ngayon, kaya mahirap kumilos eh. So yan, tapos na yung DHCP nya. DHCP. So gagawin nyo dyan is mag-add siya ng scope. I-expand nyo lang yung DHCP na role. Dun ulit sa win, expand, tapos IPv4. So right click nyo yung IPv4 and then add scope. Next, tapos yung name. Tapos yan, ito guys, explain ko sa inyo. Itong start ng IP address, kasi I think yung nilagay niyang IP is 192.168.1.1. Kung galing kang 0.1.1, so ang dapat nyong maging start IP address is 0.2, kasi yung 0.1.1, yung 0.1 occupied na yun ng server, IP address na yun ng server. So kailangan nyong mag jump ng isa para hindi mag-cause ng malfunction yung sa network nyo. So yun, so tingnan natin kung nilagay niya 1.1.2. so yun, ibig sabihin ang IP address ng server niya is 0.1.1. so tama tayo guys. So ang end ng IP address is, tingnan natin kung nilagay niya sa end, 22.168.254. so dito guys, send ng IP address is depende naman sa inyo kung ilan ko-connect sa domain nyo. Pero halimbawa is 10 lang ang ko-connect, ang specific na ko-connect sa domain nyo. So pwede nyo siyang gawin na
0.168.1.11 kasi 1 na yung ano eh. So kung kukonect na lang sa'yo 10, so 1 plus 10 is equals to 11. So pwede nyo lagay dyan is 192.168.1.11. So yan guys, extra details lang yun para alam nyo. So yan, kung sa case nya nilagay nyo is 254, so pwede naman yung kahit ilan eh, to be honest. So kahit ano ilagay mo, basta wag lang yung start ng IP address mo is wag mapaparehas sa IP address ng server mo, kasi magma-malfunction talaga yung network mo dun. So uulitin mo yun, kung ano-ano pang gagawin mo dyan, kakalikutin mo. So ingat na lang tayo lagi dun. So yan, nakimikinig pala ako dito sa Google Meet namin. Ako kung sinasabi ko dun. So yun, idle lang sir yun. Next na niya, next niya ulit. So next, yes. Medyo mabilis to si sir. So yes lang eh. Next sabi sila. Next lang na next yun guys, lahat yun. So pupunta naman tayo is I think add roles ulit. Yeah, I think mag-add ulit siya ng roles. Tingnan natin kung anong gagawin niya. So gagawa muna siya ng folder. So yun, punta siya dito. Hold on. Pumunta siya dito sa my files, computer. Yan, sa computer. Tapos ang gagawin niya dyan is mag-a-add siya ng folder. I think software deployment or folder redirection to eh. So makikita natin dito. So delete niya lang to. So hindi niya to ma-delete kasi may kailangan po daw ayusin eh. So yun, properties. Ang ginawa ko dyan, I think sa file services, bago ka mag-delete ng roles, parang i-disable mo yung sa file services na role. Hindi mga i-disable ka doon, nagtitira mo lang is yung isa. So ibig sabihin yung isang yun, hindi mo rin talaga pwedeng ma-delete yun. So yun lang yung i-delete. Pero sa case niya, ang ginawa niya is disable niya yung mga user. So makikita nyo naman, tingnan natin kung mali-delete na niya. So hindi pa rin. Pero I think ayun talaga yun yung ginawa niya. Tinuro niya din sa amin yung dati na bago kayo mag-delete ng roles, pag nakapag-share na kayo ng folder, nakapag-redirect na kayo, gagawin nyo muna is yung file services na role, pindutin nyo yun, disable, delete nyo yung mga nandun hanggang sa matira na lang yung nasa dulo. So yun, gagana naman yung method na yan guys. Try ko na yun. So yan, tinitingnan nyo lang kung ano mga pwede pang posibleng method na gumana, mas madali or mas convenient. So sinesearch na lang dyan, kumakapa-kapa lang siya guys. Pero pag di nyo alam yung ginagawa nyo guys, wag nyo na lang kapain, kasi posibleng may mga yan eh, posibleng may mangyaring may maging cause ng pag-malfunction pag may kinapa kayo sa mga settings, configuration. So yun, kaya pag di ko alam, tinatanong ko na talaga sa teacher ko, sir, paano po ba to, paano po ba yung ganyan. So ganun din guys, advice ko lang din guys na ganun yung gawin nyo pag di nyo alam yung mga methods, yon mga gagawin dapat pag may nangyaring ganito, ganyan. So tanong kayo sa mas nakakaalam. So yun lang. So panoodin nyo lang guys kung anong ginawa nyo dyan. So parang dinisable nyo lang yung mga nasa group, or inad nyo yung administrator. So yun, makikita nyo dyan. Wait lang guys, saraduhan ko.
So yun, ginagawa niya guys is ina-add niya yung administrator para ma-delete niya yung folder. So yan. So yan, nakikita niyo lang. Support niya nga po pala guys yung coffee shop slash milk tea shop na tita ko, ng auntie ko, tita ko. So location niya is sa Chaong. So ilalagay ko yung FB link nung shop sa description. So bili kayo dun guys, sarap dun. Lalo na yung scramble nila. Tas ang best seller daw nila is yung salted caramel na frap nila. Mura lang din dun guys. So bisita kayo dun minsan. Lagay ko yung link ng FB nila dyan sa baba, sa description, man. So yan, di pa rin magkaayos. Naghahanap pa rin siya ng method ko anong pwede. Yung maingay sa labas, magulo. So tingnan nyo guys kung ano yung gumawa ng method na ginawa ni sir. So yun, inaayos niya pa rin. By the way guys, nandun sa malapit si Taal. So sa mga nakatira sa may Taal, malapit, ingat kayo guys dyan kasi ang alam ko active ulit yung Taal. So yun, naburan na niya, I think. So nagawa na siya ng folder redirection na folder tsaka software deployment. So yun, wait lang. Saan na ba tayo? Balik natin dito guys. Tagal na pala nun. Yan, dito. So yan, pakita ko lang sa inyo guys. So makikita nyo dyan, nag-add na siya ng folder and pinangalan niya folder redirection is yung isa naman is kung makikita nyo dito, ito software deployment yan. So enter natin gagawin niya, folder redirection, and then gagawin niya ay ito, right click nyo yung software deployment, yan, nakikita nyo, right click nyo, properties, then pupunta siyang sharing, yan, and then share, tapos dyan, nalagay nyo dyan sa drop down menu na yan is everyone, tapos read and write, yan, everyone. Tapos pagka-add mo nun, meron yung nakalagay doon, ito, nakikita nyo dito,
Yung drop down menu na rin yan. Tapos lalagay nyo is read and write. So yun. Dinedit nyo lang yung isa. So yun. Share. So pag ganun, ayos na yun. Tapos kinapin niya yung network path. Kasi pag magagawa kayo sa GPO guys, mamaya sa features sa GPO, kailangan nyo yung network path na yan. So kaya niya kinapi yan. Tuloy tayo. Close na niya. Then right click din tong folder redirection. Yan, properties din, then sharing, tapos share. And then dito ganoon lang ulit guys, everyone, then read and write. Everyone, add, read and write. So yun, share. Close. And then close. Ang gagawin naman niya dito is, alam ko pupunta na siya sa GPO, ko-configure nyo na yun. So pupunta na siya doon. Yan, features, then GPO, group policy, group policy. Pwede nyo nang di gawin yan guys, pero chinek niya lang kung talagang network path yung nakapi niya. Kasi pag pinaste mo yun sa network, so lalabas yun doon kung saan yung path na yun. So yun, punta na siya sa features, and then doon sa kanyang yun, then doon yung forest mo, expand domains, expand din, tas yung MFMC, right click dyan sa MFMC, doon sa MFMC na yun, then create a GPO. Yun. So ipapangalan niyo dyan is software deployment muna, of course, yun yung nauna, software deployment. Okay, tapos mag-a-add ulit siya. Hindi. So i-configure nyo muna to. Ang alam ko sa software deployment is computer configuration yata. So sa computer ka magka-configure. Tingnan natin. So yan, policies, software settings pala, software settings, hindi pala computer, software settings. So yun, so makikita nyo dito, ayun nga, computer configuration, and then policies, and then software settings. Drop down nyo itong policies, tapos drop down nyo ulit itong expand policies, expand din itong software settings. Then makikita nyo yung ang tawag dito, forest ba to or yung ginawa nyong group. So ito yun, right click nyo lang yung ginawa nyong group, and then new, sabay package. So yun, tapos ipe-paste nyo sa taas yung kinapin yung network path ng software. So yun, proceed, tapos yun, click nyo yun, and then assign. Guys, assigned lang yan. Basta hintayin nyo lang, lalabas din yung app nyo. Refresh nyo lang yung section na yan. So lalabas din dyan yung app na yun. Wait nyo lang. So yan, nakita nyo, ayun na yung app. So wait nyo lang yon, and then ang gagawin nyo dito is yung network path naman ng folder redirection. So yan, properties, sharing, and then kakopy nyo yung network path. Then ang gagawin nyo dito naman ay balik siya doon sa features, katulad lang ng kanina, balik siya dyan, right click, hindi dyan,
Right click doon, yan, create a GPO. Yan, create siya ulit ng bago. Tapos papangalanan niyang folder redirection. Guys, yung folder redirection nga pala, yun yung kung ano yung ilagay mong folder sa Windows 7 ay hindi nyo lalabas na sa ginawa mong ano dyan, sa ginawa mong configuration dyan na sa folder na ginawa mo, ay hindi nyo lalabas doon. So nagre-redirect siya. At doon naman sa software deployment is yung automatic na magda-download na mag-install ng software. So mamaya pag ni-restart nyo tong PC. So balik tayo dito guys. Nakaligtaan natin balik tayo ng konti dito. Yan. So kung makikita nyo, punta siya sa user. Kasi yung kanina software deployment, diba, ang pinuntahan niya is computer. So dito naman sa redirection, punta siya sa user, policies, and then Windows settings yata to. So yun, Windows settings, and then so yun, makikita nyo dito, ayun o, folder redirection. So ayun, nabibindutin nyo. Yan, pindutin nyo yung folder redirection. Drop down ulit, sabay, folder redirection. Medyo malabo lang yung ano ko guys, pag record ko. So yun, inulit nya. User, and then policies, and then Windows settings, and then folder redirection. So yan, makikita nyo dyan guys kung ano yung pwede nyong i-add. So dito ang inad ni prof ko is yan, desktop. So pag desktop nga pala guys, kung ano yung ilagay mo sa desktop ng Windows 7, so ay hindi nyo yung lalabas sa Windows server. Ay nakalagay naman dyan, halimbawa sa downloads ang gusto mong i-add. So kung ano yung i-download mo, lalagay yung doon. Halimbawa music, videos, kung ano yung nasa music at videos ng Windows 7, mapupunta rin yun sa Windows server. So yan. So ang gagawin niya dito is yung setting dito sa taas, to. Wait, balik tayo ng konti kung nakita nyo itong ginawa ni sir. Ayan o, right click, and then properties. So makikita nyo yung setting na to, click nyo yan, and then basic lang ilagay nyo guys. Ayan, basic. So ito namang root path, yun yung kinapin nyo na network path na galing sa folder redirection na folder nyo. So i-paste nyo lang siya dyan, paste lang dyan, and then yun, apply, yes, and then okay. So yun, ganun lang. So I think nag-add pa siya dito. So yun, in-add niya rin yung pictures, same process lang yun. Yan, basic, and then paste, apply, yes, okay. So isa pa, ano yung in-add niya? Home music naman, basic ulit, paste, apply, yes, okay. So yun, pag nagawa nyo na yun, goods na kayo dyan. So yan. So kung gagawin nyo naman dito is crucial tong gagawin niya dito pag ano guys, kada may gagawin kayo sa GPO. Tapos natin, kada may gagawin kayo sa GPO guys, ang gagawin nyo, halimbawa na-configure nyo na lahat na sa GPO, talagang required nyong i-GP update. So pumunta kayo sa command prompt nyo or CMD, right click nyo yung CMD, run as administrator, and then type nyo is GP update, maliliit or malalaki kahit ano, GP update space, and then forward slash force FORCE. So yun, force. So natin kung anong gagawin niya dito. So yun, command prompt, right click, run as administrator, GP update space, yan o,
space force. Pwedeng all caps, pwedeng hindi. So nag-update na siya. Nilalabas dyan na Y or N yan, no? Yes or no yan. So pag yes, magre-restart na siya ng kusa. Pero pag alam pag yes mo, kung natatagalan ka mag-restart, pwede mo naman siya i-manual. X mo yan, X mo din yung isa, tapos yun, ikaw na mag-restart dito sa home button. Pwede naman yun, guys. So yun, hintayin lang kasi matik na yan mag-restart. Automatic na siya magre-restart yan. So yun, nakita nyo, nag-start na siya. Starting. So yan, applying computer settings. So yan, nakikita nyo dyan, guys, installing manage software Google Chrome. So matik siya mag-install pag nagawa nyo yung software deployment ng tama. So ganun talaga dapat ang lalabas sa pagka-restart nyo. Ganun, installing manage software Google Chrome. So yun, pagkabukas dyan, lalabas na yung Chrome na app. At pagsali mo din ng domain sa Windows 7, magkakaroon na rin siya ng app na Chrome kasi nasa domain ka ng server. So ganun ang mangyayari dyan, guys. So, applying folder redirection. Dapat lalabas din dyan, yung folder redirection na yan. Kung tama yung gawa niya ng configuration sa GPU. So, ganun dapat yung lalabas. So, yun, nakikita nyo naman, may Google Chrome na app na. Matik na talaga yon pag nag-software deployment ka. So, yan. Ang gagawin nyo naman dito ay mag-a-add siya ng printer. So, mag-a-add siya ng printer dito. Nakikita nyo kahit anong nilagay yung printer dyan. Yan. Next. Sabay. Yan. Kahit anong type of printer. Basta tandaan nyo yung pangalan. So, next. Next ulit. Then, yun. Next mo lang yan. Then, yun. Nagagawa na siya ng printer. Yan. Share this printer. Yun. Pipinutin nyo yun. Share this printer. Next. And then, finish.
So yan, meron ka ng printer. Yan, nandun na yung inad ng printer. So ganoon lang madali guys mag-add ng printer. So gagawin naman is roll. So next mo lang yung roll. And then pwede mo yung print and document services. So yun, print and document. So check mo yung print server. Check mo yan. Then install. So ganoon lang. Para mag-activate yung printer mo. Atok ako guys. So installing lang siya. Medyo mabilis nga dito mag-loading kay sir kasi ganda ng PC niya 16 gig na RAM So ba naman hindi bumilis dyan. So yun, tingnan natin sa ayun, makita nyo naman print and document services. So pag na-add nyo na yung role na yun, lalabas na yun dyan. Tuloy tayo. Drop down lang, tapos pinutin mo yon, yung pinakaunang yon, drop down ulit, and then print servers, tapos yung pinakaunang yan, drop down ulit, and then printers. So hanapin mo yung printer na inad mo dyan. Excuse me. So yun, ayun yung inad nya. Gagawin mo lang dyan is yun, chinek nya yung paano yung process nyan. Then yan, next daw yon, and then next print server, next parehas naman siya ng ginawa. Install, so if you miss close, assign, document service. Post nyo na lang guys kung gusto nyo basahin. So yan, yung ginawa dyan, click printer, printers. So yon, tapos ayun, makikita nyo dito. Alam ba itong Epson L565 yung inad yung printer. So right click nyo lang yon, and then manage sharing, nakalagay dito. Click manage sharing. So yan, manage sharing. So yan, and then dito number 10, check share this printer, click apply, click OK. Yung makikita nyo dito pag may lumabas na ganito, share this printer, apply, and then OK. So yan, tandaan yan guys, share this printer, apply, and OK. And then right click Epson, tapos click with deploy with group policy. So i-deploy nyo siya with GP group policy. So yun, maganda to guys kasi nakikita nyo mismo yung proseso ng paggagawa ng gagawa sa server. So yan, tuloy lang natin, and then click browse, default domain policy, and then okay nyo lang yan, okay kayo. Okay, and then there, here. So yung dalawang to kailangan nyo siyang i-check. The users that this GPU applies to per user, and then the computers that this GPU applies to per machine. So check nyo lang yan, parehas, and then add nyo per user, users are being applied. So add nyo yung user, I think yung user ang i-add nyo, user nyo. So add, apply, okay. Ayan, gagawin na yung proof ko, and then right click, manage, and then ayan, share this printer, okay, and then right click, yun, deploy with GPO. So gagawin dyan is browse. So yun, ayun pala, ito na-add nyo dyan,
dito, di ba, pagka-browse nyo, ang add nyo is tong default domain policy. Yan ang i-add nyo dyan, default domain policy. Tingnan natin kung anong i-add nya. So yan, default domain policy nga. And then checkan nyo yung dalawa, the user and the computers per machine, and then per user. So add, yun, naka-add na siya, apply and okay. So ganoon na siya kadali guys. Okay nyo lang yan, and then okay. So yan, dito naman babalikin niya yung kanina. So, tapos na pala yun. So yun, yun, sabi ko nga guys, kada may papalitan kayo sa GPO, kada may configure kayo, kailangan nyo munang EGP update sa command prompt or CMD. So right click lang ulit ang CMD, pero nasa administrator, GP update force /force, and then enter. So yun, mag-update na siya, updating policy. Yan. Lagi ako nag-i-stutter, no? But yeah, lagi ako nag-i-stutter guys, nabubulol na ako men. So yan, yes, hintayin nyo lang dyan, nilalabas ko yan. So yun, yes, auto ano na siya, Ctrl Alt Delete, tapos yung password na lagi nating ina-assign, which is CSS _ 2020. So yun, welcome. So yan, ayos na yan guys. Ang susunod na gagawin nyo naman dito is i-connect nyo na siya sa domain mo, yung sa Windows 7. Pag kinonect mo na yung Windows 7 mo sa domain ng Windows Server at wala lumabas na Chrome, tsaka yung pag ina-add mo yung folder sa folder redirection, din nalabas sa folder ng Windows Server. So mali yung ginawa nyo guys, may mali kayo doon. So yun, keep that in mind. So tuloy tayo. Yan, check na lang ulit to, IPv4 properties. Tapos dito naman nakikita nyo tong taas na to, ano yan, automatically lalagay nyo dyan yan. So obtain an IP address automatically, wala kang babagawin dyan. So dito lang sa baba, ito yan, lalagay nyo dito sa baba, the following DNS. So ang ilalagay nyo dito is yung IP ng server, which is 192.168.1.1. so yun ang lalagay nyo dyan guys, keep that in mind ha. 192.168.1.1 and then okay, and then close, disable na yan, and then enable ulit para mag-refresh, para mag-connect. So yun, so pag may nabas na ganan, okay lang yan. Makikita nyo pag successful yung connect nyan, aba nakakonect na kayo sa IP nyo, dapat dito lalabas dito sa baba ng local area connections is yung domain nyo, which is mfmc.ph. So dapat yung lalabas, pero pag lumabas is unidentified network or etc, kung iba pa lumabas, mali yun. Hindi kayo nakakonect na totally nakakonect do sa domain nyo. So ayusin nyo ulit yung kung ano dyan, yung settings ng network nyo. So tuloy tayo. Sa case naman ni sir, ayun, nakalagay dyan mfmc.ph. So tuloy lang, punta siya sa computer, right click, properties, computer settings, yan. Gaya na pagka-connect sa domain guys, balik tayo ng konti. Gaya na pagka-connect sa domain, right click computer, properties, then punta kayo dito sa ano, change settings, change, and then domain. So lagay nyo yung domain nyo, mfmc.ph. So okay, tapos lagay nyo yung username, yung ginawa nyo kanina sa user, tapos lagay nyo dyan, and then yung password.
Yung password is the same naman, yung CSS_2020. So yan, okay na, magkoconnect na siya sa domain. Then yan, requires restart. So restart na siya guys. Ganun lang kadali. So yan, nag-restart na siya. Medyo matagal nga lang yan mag-restart. So yun guys, chinot ko lang yung tito ko kasi nagpapaturo siya. So dito, login na siya dito, di ba? So switch user dyan, hindi kayo dyan maglalagin. So yan, other user, username nyo. Ang alam ko lalagay dito is yung wala pang administrator. So yan, yung username nyo, yung wala pang administrator, nalagay nyo dito. Sa unang login nyo, ayun yung lalagin nyo, yung wala administrator. So yan, welcome, bam bam, and then ganoon lang, house na. Ilang oras ba ako nag-record? Isang oras na pala. So yan, tapos na siya guys. Preparing your desktop. Prepare lang. So yun, nakikita nyo guys, nandito yung Chrome. So ibig sabihin tama yung software deployment nya. Pag nandito yung Chrome, tama yung gawa nyo ng software deployment. Tuloy tayo. Punta naman siya sa folder redirection. So makikita nyo dyan yon. So dito guys, pupunta kayo dito sa folder redirection nyo, ay sa check nyo itong ginawa nyong user, yan, and then desktop, ayun yung mga inad nyong i-redirect nyo doon sa Windows 7. So kung ano yung gusto nyong i-redirect muna, ayun yung configure nyo muna. So dito ang configure niyo sa itong desktop. Yan, pag may lumabas na ganan, continue lang, continue, and then security tab. Tandaan niyo guys, security tab ang pupuntahan niyo. So yan, continue lang dito. Tapos ang i-add niyo dito is, I think ang i-add niyo dito ay yung everyone yata. Oops, everyone yata ang i-add niyo dito. So yun, okay na pala yun eh. So ganoon lang ulit, continue, security tab, share, tapos click nyo administrator, at dyan, apply nyo, yes, okay, and then okay. Ganoon lang siya guys. Okay nyo ulit, close. Ganoon din sa pictures, continue, security tab, continue, administrator, apply, okay, and then okay. So ganun lang guys. Bubul pa, excuse me. Close. So pag bubuksan nyo na yung desktop nyo, continue lang yan, nabubuksan nyo na guys, diba? So punta tayo sa Windows 7, nag-add si sir ng folder. So makikita nyo dito sa
Makikita nyo sa server, lumabas yung ginawa niyang folder dito sa Windows 7. Diba? Ganun gumagana ang folder redirection. Pag may inad kang excuse me. Pag may inad kang folder sa Windows 7, sa pinag-connectan mo ng domain, lalabas din yun sa server. So, ganun nagana ang folder redirection. So, continue tayo. So, pag nag-add din siya ng bit ng image, so lalabas din doon. So, music naman, gagawa siya dyan sa music. Music, new folder. Titingnan niya sa folder ng music. So, yun, new folder. Yan yung inad niya. Sa pictures naman, gagawa din siya ng image. So, makikita niyo sa pictures. Yan, continue, and then yun. Ayun yung ginawa niyang image. Ganun lang gumagana ang folder redirection, guys. So, punta naman tayo sa devices and printers. So, makikita nyo, andun din yung inad natin printers sa server. So, tama ang gawa nyo dyan. Diba? O, yun. Gano'n lang kadali. So, wala pa pala dito yung remote. Nagawa na rin kasi kami ng remote eh. So, wala pa pala dito yun. So, yun. Okay na yan. So, pag i-disconnect nyo lang sa domain, log off nyo lang. Tapos, ang ilalagin nyo naman is yung may administrator. Kasi pag walang administrator, hindi nyo mako-configure yung sa, naalala nyo yung bago siya mag-domain do sa computer settings, change settings, ganun. Hindi nyo ma-access pag di kayo admin. So, lalagin niya dito is yung may admin na para niya ma-access niya. And then, balik sa work group. So, yan. MFMC yun. Ano ba tawag sa slash na yun? Backward slash. Ewan ko kung ano tawag dun. So, basta yung slash na yun. Kasi may taas ng question mark sa keyboard. So, yun. Administrator. Ganun ang lagay niya. By the way, guys, pag may administrator, hindi na username ang ilalagay nyo. Yung unang pangalan sa domain nyo, halimbawa ac.com, so ang lalagay nyo dyan is yung AC, then administrator. Ayan, yun nilagay ni sir. Then yung password, same lang ulit, same password lang. Wait lang guys, may nakakatok. So yun guys, nagbabalik tayo. Tinawag lang kasi ako ng nanay ko. So balik tayo dito guys. So ito, nilalagin na niya. So makikita nyo naman dyan, nilalagin niya na guys sa Windows 7 gamit yung administrator. So yun. So yan, administrator na siya, no? So punta na siya sa computer, properties, sabay change settings. Yan, change settings. Kasi pag hindi naka-admin, hindi mo yung mga access eh. Yung part nito, itong part na to, ito nasa likod nito. Yan. So yan guys, no? Pag mag-work group, yung click nyo lang tong circle sa work group, then lagay nyo is work group. So okay lang yan, balik nyo na yan. So yun, tapos na siya guys, ganoon lang siya kadali. So yan, mag-start na yan. Then boom, okay na siya. Well, work group na siya. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito kahit reaction lang. Yung ano pala ng link pala ng
sa tita ko, yan ang sayang, promote din. So lalagay ko dyan sa description, pero ano pa lang yan, FB account pa lang yun, gagawa pa kami ng page. So tutok lang ito kung mahilig kayo sa milk tea, frap, and everything, mga pastry. So yun, sana may natutunan kayo dito. So next video natin, ano naman, removing naman itong mga rules na to. So yun, thank you guys so much, bye bye.